education. It is clear that both men are blessed with the heart to respect the will of a woman. Both leaders are also gifted with the wisdom to know that I am not a problem and I do not need to be solved. Rather, this is the time to focus on the work that needs to be done for the country. Halimbawa nito ay ang kalidad ng edukasyon, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin kasama na ng pagkain, at ang isyu ng terorismo, kriminalidad, kawalan ng katiyakan ng ating seguridad at kapayapaan. As a Mindanaoan, I am a witness to how violence spawned poverty, lack of livelihood, internal displacement, and inequitable access to education opportunities for our children and the youth, which ultimately made the violence of radicalism more appealing to them. Nitong nakaraan lang ay nasaksihan natin ang pagdadalamhati ng naulilang pamilya ni na Corporal Crizalde Espartero, Private First Class Carl Aranya, Private Jesse James Corpus, at Private Marvin Dumaging. The death of 4 soldiers in an ambush in Maguindanao del Sur points us to the painful truth that terrorism remains a fundamental problem that requires our collective action as a nation. Lumaban tayo kontra terorismo. Suportahan natin ang edukasyon ng kabataan, suportahan natin ang ating kasundaluhan sa pamamagitan ng pagbigay impormasyon tungkol sa kalaban. Iakyat natin sa mga lokal na pamahalaan ang pagbigay prioridad sa seguridad natin bilang mamamayan. Maraming mga sundalong Pilipino na ang nagbuwis ng buhay para sa kapayapaan ng ating bansa. Dili unta nato sayangon ang ilang kabayanihon pinaagi sa atong pagpakita nga kitahuyang at tubangan sa kabangis sa terorismo. Unahin natin ang Pilipino, unahin natin ang Pilipinas. Syukran. Yan. BBM? Did you understand kung anong pinagsasabi ni Sara Duterte? Unahin natin ang mga Pilipino at unahin natin ang ating bayan. Marami ng mga sundalo na nagbubuhis ng buhay. Ni ikaw, hindi ka nga nagbibigay ng boses, kahit man lang siguro pagsasabi ng condolence sa kanila. Wala ka nga sigurong dinideliver na words para sa mga kasundaluhan nating namamatay. Yan. Dapat BBM, uunahin mo ang mga Pilipino, ang bayan natin. Huwag ka nang biyahi ng biyahi. Hindi yan ang kailangan namin. Ang kailangan ng mga ordinaryong mamamayan na masaya sila, yung magampanan mo na mapamura ang lahat ng mga bilihin dahil yan ang importante sa buhay nila. Pang-araw-araw na kinakain nila na maging mura. Yun ang gusto ng mga Pilipino at saka may trabaho na sakto ang sweldo. Karamihan ngayon ng mga kumpanya hindi nagbibigay ng saktong minimum wage. Hindi nagbibigay ng insaktong sahod sa kanila. Yan sana ang atupagin mo. Simple lang naman Simple lang naman ang kailangan ng mga mamamayang Pilipino. Pagkain na magmura, bigas, mga lahat ng bilihin sana mura. Yan ang atupagin mo. At nang magkaroon ng maayos na trabaho na nasa saktong minimum wage ang sahod nila at kung sino yung nangangailangan ng increase na sahod, lalo na yung mga nurses natin, araw-gabi sila nagtatrabaho, kailangan nyo silang taasan yung sahod nila. Yung mga guro, taasan ang sahod nila. Yung mga importante na nagtatrabaho ng araw at gabi, mga kapulisan, kailangan taasan ang sahod nila. Dati dinudubli ni PRRD. Sana ngayon dagdagan mo yung sahod ng mga kapulisan ng mga men in uniform natin. Dublihin mo din para masaya naman sila.
Dahil sila ang kailangan natin. O ngayon, sa girian ng China. Diyan sa dagat. Sino ang tinatawagan mo na mag-alerto, tuloy-tuloy, ganyan? Sino ang nagdidipinsa sa territory natin? 'Di ba? Yung mga naka-uniforme, Navy, Coast Guard, o ano ba yan sila dyan? Sana doblihin mo ang sahod, BBM, para naman masaya ang taong bayan. Hindi mo yun uunahin yung pinipilit niyo yung charter change, yung biyahe-biyahe mo, lalo kang nagwawaldas ng pera, para daw sa economic natin, wala namang 2 taon ka nang nagbibiyahe. Wala namang mga pledges na natutupad. Wala namang nag-i-invest sa bansa natin na ikadagdag ng kabuhayan ng mga Pilipino. Ganun pa rin naman. Nagwaldas ka rin ng pera doon, ng kalilipad-lipad mo. Dahil nga bit-bit mo pa yung mga isang gang na mga aliporis mo doon, lalo na si Tambaluslos, laging nasa front seat ng biyahe mo. Nakakahiya, BBM. Magkaroon ka naman ng delikadisa at magkaroon ka naman sana ng hiya. Wag mo nang abusuhin ang mga Pilipino dahil pag nagalit ang taong bayan, siguradong mangyayari ang mangyayari na hindi dapat mangyayari. Tulad ng sinasabi ni PRRD, baka mangyayari ang nangyayari sa ama mo. Mapalayas talaga kayo. Kaya sana atupagin mo ang taong bayan. Bigyan mo ng maayos na trabaho yung mga taong walang trabaho. Bigyan mong mataas na sahod yung nangangailangan. Nakarapat-dapat bigyan ng mataas na sahod. Tulad ng mga sundalo nga. Tapos, mumurahin mo, gawin mong mumurahin, kontrolin mo yung mga presyo para maging mura ang mga bilihin. Ipapakulong mo yung mga smugglers, yung mga hoarders, para makikita ng taong bayan na mayroong nakulong. Ipapahuli mo yung mga drug addict, tulad ng ginagawa ni PRRD. Yun ang masaya ang taong bayan pag magawa mo yan. Yun lang yun, BBM.